Etki. Kung hindi man sila aswang, baka mga kanibal naman yan. Etki. Umalis na tayo rito. Natatakot na ako. Sabi niya may lugar daw na hindi kami matutunto ni tatay at doon sa Levador. At dito pala yun sa isla na mga aswang. Isang ritual tuwing takip silim. Pagkatapos ng ritual, tutugisin nila kayo. Padadanakin ang dugo nyo sa harap na isang itim na anito. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago. Pero paano kung labis kang nasaktan na taong mahalaga sa buhay mo? Papatawarin mo ba sila o kakalimutan ang mga nagawa nila o lalayo ka na lang at ituturing silang bahagi ng iyong nakaraan? Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Simula na marinig ko ang mga kwento ng aswang sa channel ninyo, balagi na akong nag-abang ng mga bago ninyong upload. At habang tumatagal, mas lalo akong nainganyo na magpadala rin ng sarili kong karanasan. Ako nga po pala si Jemmy at ito ang aking kwento. Bago ko simula ng istorya, huwag kalimutan mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Hindi jay pagkain ba diyan o ano? Paghinan nyo nga ako. Bilisan nyo. Gutom na ako. Ko po. Natatakot po talaga ako sa kanya kapag ganyan siya. Baka saktan na naman niya tayo. Pwede bang hayaan na lang muna natin siya doon? I-lock na lang natin yung pinto para hindi siya makapasok. Hindi pwede yun, Jemmy. Mas lalong magwawala si tatay kapag hindi tayo sumunod. Pero si Jay kung ayaw mo, dito ka na lang. Ako na lang maghahanda. Et paano kung ikaw naman po ang saktan niya? Hindi na. Magtiwala ka sa akin ha. Hindi niya ako masasaktan. Six na. Baka lalo pa magalit yun kapag pinaghintay pa natin eh. 9 na taong gulang ako nang mawala sa piling namin si nanay dahil sa sakit sa atay. Akala namin ay magiging karamay namin si tatay at hindi niya kami pababayaan. Ngunit nagsimula siyang malulong sa alak at sugal. Dahilan para matigil sa pag-aral si Et. Hindi pa nga sana makakapagtapos na high school si Et kung hindi lang nagmagandang loob ang guro niya na sagutin ang pamasahe niya araw-araw. At nang graduate siya, tuluyan na nga siyang tumigil imbes na magkolehiyo. Nagtrabaho na lang siya para may pantustos kami sa mga pangangailangan sa bahay at sa gastos ko sa eskwela. Bilisan mo naman, Wendy. Ano ka ba? Kanina pa ako tawag na tawag ang babagal niyong kumilos. Ganyan ba kayo pinalaki ng nanay niyo? Ha? Tama na po, te. Nandito na po ang pagkain niyo kaya huwag na po kayo magalit. Pati si nanay na matagal na nagpahinga dinadamay niyo pa. Aba, bastos ka bata ka. Sumasagot-sagot ka na sa akin. Six nga. Saan ka umugot ng lakas ng loob para sagutin ako ha? Hindi ko po kayo sinasagot tay pakiusap lang. Hayaan niyo na pong manahimik si nanay 3 taon na po siyang wala Sa binabangkit ko po ang pangalan niya parang lalong sumasakit dito sa dibdib ko. Tay, bata pa po si Jemmy and mawala si nanay. Pero pati po ba kayo? Pati kayo na nandito pa parang wala na rin. Tay, hindi na po namin kayo maamdaman. Saglit na tumahimik ang paligid at tanging ang mahinang higdi ni Et na sinasabayan ng mga tunog ng kuliglik sa labas ang maririnig. Akala ko'y maintindihan siya ni tatay pero bigla niyang ibinato ang hawak na kutsara at saka pa biglang tumayo. Muntik pa nga siyang matumba kung hindi siya nasalo ni Et. Ngunit sa gulat ko ay bigla niya itong itinulak. Nasaktan si Et dahil sa pagtama ng balakang niya sa puno na hagdan. Habang si tatay naman ay pasuray-suray na naglakad papunta sa kanyang kwarto. Et Wendy, okay lang ako, Jemmy. Okay lang to. Akala ko po ba sabi mo hindi mo nahahayaan na masaktan ka ulit ni tatay? Pero bakit? Bakit na ulit na naman? Hindi naman niya sinasadya yon. Bunso. Napalakas lang talaga yung tulak niya kaya natumba ako. Pero ayos lang ako ha. Totoo yon. Huwag ka na mag-alala ha. Sigurado ka po Et. Promise. Naman. Six na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Matulog ka na. Gabi na May pasok ka pa bukas. Hindi ka dapat nagpupuyat. Ililigpit ko lang ang pagkain para hindi nagalawin ang pusa sa kanang daga. Sayang naman Pwede pa ong initin bukas ng umaga. Six po Et. Bilisan niyo po ha. Natatakot po kasi ako mag-isa sa kwarto. Na. Na. Bibilisan ko lang. Susunod agad ako. Six na tulog ka na. Laging ganon ang senaryo sa bahay tuwing uwi si tatay na kargado ng alak ang buong sistema. Napagbubuhatan niya kami ng kamay at ni minsan ay hindi man lang namin siya narinig na humingi ng tawad na parabang sinasabi niyang sinasadya niya talaga ang mga ginagawa niya at hindi niya yun pinagsisisihan. Kaya kahit bata pa ako, nagsimula na ring tumigas ang puso ko para sa tatay namin. Jemmy, nandito na ako. Etty, sa wakas nandito ka na. Halika nga po, may ipapakita ako sa'yo. Ano naman yan ha? Kaagad kong kinuha sa bag ko ang artwork na ginawa ko kanina sa school at
Proud ko ito ipinakita kay Et. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Imbes na matuwa ay ngumiti lang siya ng tipid sa katahimik na dumiretso sa kusina. Tiningnan ko naman ang gawa ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon niya. Dahil bata pa ako, sinundan ko siya sa kusina at saka ko siya tinanong. Bakit po Et? Hindi po ba maganda? Hindi. Hindi naman. Maganda nga eh. Bakit po parang malungkot ka? Halika nga rito. Lapit ka muna. May sasabihin lang si Et. Ano po yon? Et, galit ka ba kay tatay? Ha? Hindi ko po alam. Ang alam ko lang ayokong lumalapit siya sa atin. Et natatakot po talaga ako sa kanya. Jemmy, makinig ka sa akin ha. Kahit anong nangyari, huwag na huwag ka magtatanong ng galit kay tatay ha. Kasi kahit ano pa yan, tatay pa rin natin siya. At kung hindi dahil sa kanya, wala tayo ritong gayon. Tumango na lang ako kahit nasa loob-loob ko ay hindi ako sanggayon sa mga sinabi ni Et. Para sa akin kasi hindi sapat na dahilan ang pagbibigay nila ng buhay sa amin para saktan niya kami. Marahang hinawakan ni Et ang pisngi ko at hinimasyon. Ninisyan niya rin ako pero ang ngiting yon ay halatang may bahid ng lungkot. Lumipas ang ilang araw. At himalang hindi ko na nararamdaman ang pag-uwi ni tatay tuwing gabi. Mararatnan ko na lang siya kinaumagahan sa hapat kumakain habang si Et naman ay naghahain at nag-asikaso sa kusina. Oh Jemmy, gising ka na pala. Halika kain na tayo. May pasok ka pa. Magandang umaga po. Wendy yung cup ko. Sandali lang po tay magtitimpla lang po ako. Para may kumurot sa dibdib ko nang tingnan lang ako ni tatay nang binati ko siya. Pero kahit ganon, pinilit kong huwag magpapekto at umupo na lang sa kaharap na silya at nagsimula magsandok ng pagkain. Noong mga panahong yon, wala na talaga akong nararamdamang kahit ano kara kay tatay. Parang isa na lang siyang estranghero sa akin. Shami, paon mo. Salamat po Et. Malungkot ka pa rin ba dahil hindi ka pinansin ni tatay kanina? Hindi naman po. Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nilamukos na pepel. Oh, grabe ka naman sa nilamukos Et. Totoo naman Tingnan mo pa si Salamino. Ayoko nga po. Huwag mo na lang pasinin si tatay. Alam mo naman ugali niya ba? Pero hindi naman po siya ganyan deti. Nung nandito pa si nanay, mabait naman si tatay sa atin. Hindi niya tayo sinasaktan tapos lagi pa siyang may pasalubong galing trabaho. Pero ngayon palo, purot. Sampalt sa kapingot na lang palagi. Intindihin na lang natin siya. Ha? Baka hindi pa talaga siya nakaka-move on sa pagkawala ni nanay Alam mo naman kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Pero makatarungan ba yon? Yung pagbubuhatan niya tayo ng kamay. Pwede ba talaga yon ang kagkop niya sa sakit? Next. May kop-kop ka pang nalalaman na. Inglesera na ang kapatid ko. Talino talaga simpleng salita lang naman po yan Saka seryoso po ako Bakit mo ako tinatawanan? Hindi kita tinatawanan Ito naman tampurot agad. Tingnan mo nga yung uso mo. Para ka ng pato. Si Et talaga Nanggasar pa. Sas. Pinapatawa lang naman kita ayan may tricycle na. Tina baka mahuli ka pa sa class mo. Akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang tahimik na pag-uwi ni tatay sa bahay. Ngunit kinahapunan, pag-uwi ko, nabutan ko may nakakagulo sa bakuran namin. May mga kapitbahay na nakikiusyoso. Kaya kagad akong napatakbo para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakisiksik pa ako sa mga tao para makapasok mismo sa bakuran namin. Makikiraan po. Makikiraan. Tay. Akiusap po. Pitawan niyo po ako. Ayoko pong sumama sa inyo. Tama na po. Sasama ka sa akin, Wendy. Sayaw sa gusto mo. Huwag mo akong ipapaya. Kung ayaw mo malintik ka sa akin, babae ka. Wendy, tayano ba? Bakit na po siya kinakalatkad? Saan niyo po siya dadalhin? Huwag kang makilang bata ka. Bitaw mo yung ete mo at pumasok ka sa loob. Hindi. Ayoko. Hindi ko po kayo papayagang dalhin niyo si Et kung saan-saan. Kita ko noon ang panlilisik na mga mata ni tatay nang yakapin ko sa biwang si Et. Para hindi siya makalatkad. Pero hindi ko inasahan ang sunod niyang ginawa. Marahas niya akong hinila at saka mahigpit na hinawakan sa braso. Dahilan para mapabitaw ako sa pagkakayakap kay Et. Ayaw mo talaga makinig sa akin ha? Yes, ikaw na lang isasama ko. Halika rito. Ikaw na lang ipabayad ko kay Don Salvador. Tutal pabigat ka lang naman sa Et mo. Hirap na siyang paaralin ka. Doon ka na lang. Prinsesa ka pa. Wala ka nang isiping pag-aaral. Tay ano ba? Bata lang yan si Jemmy. 12 pa lang siya.
Pabayad niyo lang siya sa utang niyo. Sa amon niyong buwaya. Grabe kayo, te. Wala na bang natitirang kahit katiting na pagmamahal para sa amin? Ha? Kaya nga kita ibibigay kay Don Salvador para gumandang buhay mo. Nangako naman siyang hindi ka sasaktan. Hindi ka maghihirap sa feeling niya, anak. Wala akong pakialam sa pera na matandang yon. Ang mahalaga sa akin, magkasama kami ni Jemmy. Wala na nga si nanay tapos puti ako'y tatabuin niyo pa Anong gusto mo? Gusto mo ba makita kung balang araw na patay na sa kalsada? Ha? Hindi mo kilala si Don Salvador. Walang nakakatakas sa kanya. Kaya pakiusap. Pumayag ka na. Kung hindi, mapipilitan akong ipadala ang kapatid mo. Kapalit mo. Huwag po. Pakiusap, te. Huwag po si Jimmy. Ako na lang. Ako na lang po ang sasama. Huwag na po si Jimmy. Bata lang siya. Ayun naman pala Bibigay ka rin pala. Pinahirapan niyo pa ako. Tara na. Magipangin ka na. Mamaya ihahatid na kita sa mansyon ni Don Salvador. Papayag ako pero may isang kondisyon. Anak na may kondisyon pa. Sitsilatag mo na. Hayaan niyo muna akong asikasuhin si Jemmy sa huling pagkakataon. Bukas na umaga. Bukas na sama na ako sa inyo papunta sa doon. Hey naku. Sig. Ano pa bang magagawa ko? Ang mahalaga pumayag ka na. Wala nang pauwian ha. O kayo tapos na ang palabas. Magsiwi na kayo mga usiserot usisera. Walang magawa sa buhay. Mahigpit akong yakap ni Ed habang nagiyakan kaming dalawa ng tuluyan nang umalis si tatay para pumunta sa mga kaibigan niya. Kaagad naman akong yak ni Ed papasok sa bahay at saka pinupo sa upuan sa sala. Ano? Ayos ka lang ba? Ha? Saktan ka ba? Sabihin mo kay Ed. Okay lang po ako, Ed. Sanay naman na po ako. Huwag mong sanayin ang sarili mo sa ganyan ha. Pangako. Ito na ang huling beses na masasaktan tayo ni tatay. Pangako ko yan sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin, Ed? Mamayang gabi bago pa umuwi si tatay alis tayo. Tatakas tayo. Hindi na tama ang ginagawa niya sa atin. Hindi ako papayag na isa sa atin ang ipambayad sa utang niya dahil lang sa pagkalulong niya sa sugal. Tama na, Jemmy. Tama na ang paghihirap natin sa kanya. Marahil ay natakot na rin si Ed sa maaring mangyari sa aming magkapatid kapag hindi pa kami umalis sa poder ni tatay. May reputasyon kasi ang doon sa bayan namin bilang isang mata pobre, tuso at ganid na tao. May bali-balita ring marami na siyang naipapapatay dahil hindi nakapagbayad ng utang sa kanya. Kaya siguro ganun na lang ang takot ni tatay at napilitan na lang siyang sundin ang gusto ng doon na gawing bayad utang si Ed. Kahit konti lang ang damit na dalhin mo. Jenny, basta may pamalit lang tayo. Makakabili naman tayo ng bago kapag may nahayip na tayong matitirahan. May ipon naman ako dito Sa tingin ko kakasya. To hanggang sa makahanap ulit ako ng trabaho. Opo, Ed. Pero paano po kumabutan tayo ni tatay? Hindi yan. Basta bilisin mo lang ha. Sigurado akong umiinom na naman yan kasama yung mga kumpare niyang batugan. Hay naku, tama na nga talaga. Birds of the same feather flock together. Paano po kung hanapin na tayo? Hag ka na mag-isip ng negatibo ha. Iwasan mo, yan. Kapag masinisip mo, mas parang hinihila mo lang palapit. Magtiwala ka. Makakaalis tayo dito. Ligtas tayo. Hindi na ako sumagot at napamuso na lang habang inaayos ang madamit ko sa backpack. Katulad na sinabi ni Ed. Kunti lang ang dinala ko. Mas mahirap nga naman kasing tumakas kapag maraming bitbit. Lalo. Natong bata noon at medyo payat pa. Na matapos na kami sa pag-impact. Kagad na kaming gumayak ni Ed para umalis. 9 oras pa lang ng gabi. Sigurado akong madaling araw na naman makakauwi si tatay. Kaya bang wala pa siya? Kailangan na makalayo na tayo. Saan naman po tayo pupunta? Ed. Saka, ba po wala ng tricycle papuntang bayan kapag ganitong oras? Huwag kang mag-alala. Maglalakad lang muna tayo. Hindi kita pababayaan. Pangako ko yan. May dala rin akong patalim. Kung may makasalubong tayong masamang loob, yari siya sa akin. Atalim po. Pero sekret mo na yan. Kung ano yon ha. Malalaman mo rin kapag kinakailangan ko ng gamitin. Napanatag ang loob ko dahil sanggiti ni Ed ng gabing yon. Habang wala pa si tatay, nagmadali na kaming umalis at sa likod ng bahay kami dumaan. May masukal na bahagi roon. Kaya sakaling masundan kami ni tatay, marami kaming mapagtataguan. Sandali po. Hindi ko po makita yung daanan. Ang dilim po. Halika. Hawak ka sa kamay ko. Hindi tayo pwedeng gumamit ng flashlight Baka kasi may makapansin sa atin. Hala ano yon? Hag kang matakot. Ibon lang yon.
Malaking nga lang. Baka kwago huwag ka ring mag-alala ha. Hindi kita pababayaan. Apo, nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Sapat lang para makita ko ang mga damong malayang humahaplo sa mga binti ko. Pilipit kong inaayos ang paghinga ko pero ramdam ko pa rin ang panginginig ng kamay ko sa pagkakahawa kay Ed. Dahan-dahan lang. Jemmy, may hugat diyon sa unahan. Baka matisod ka. Apo, pero Ete, parang ang tahimik po masyado. Kanina may mga kuliglig pa. Ngayon parang wala na. Nga no. Pero minsan ganun naman talaga eh. Kapag may duaan na hayop o tao, bigla silang tumitigil. Babalik din yan maya-maya. Sana nga po. Pero sigurado po ba kayong tama yung dinadaanan natin? Dito ako dumadaan dati kapag pumupunta ako kina Aling Sela. Shortcut to Medyo nakakatakot lang sa gabi. Pero mas ligtas to kaysa sa kalsada. Mas mabuti na rin rito. Kahit papaano hindi tayo agad mahahabol ni tatay. Kasi po para may gumagalaw sa bandang kanan natin. Huwag mo na lang silang pansinin ha. Natatakot na po talaga ako. Ano pagsabi ko sa'yo? Hindi ba sinabi kong hindi kita pababayaan? Habang nandito ako, wala makakapanakit sa'yo. Kaya sabayan mo na lang ako ha. O ayan, ba naririnig mo? Malilit na yapak lang yan. Baka aso pusa lang. Kaya huwag ka na matakot ha. Paano po kung ahas? Kapag ahas hindi ganyan ang tunog. Saka basta ramdam mo yon sa lupa. Halika na. Bilisan na natin para makarating na agad tayo sa bayan. Habang naglalakad kami, mas humihigpit ang kapit ko sa kamay ni Ed. Ang bawat tunog ay parang lumalakas sa pandimik ko. Ang lagaslas ng mga dahon. Ang kaluskos ng mga sangapati ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko anumang oras ay may bubulaga sa amin mula sa dilim. Naalala ko tuloy yung kwento ni Maribel sa school. O anong kwento naman yon? Yung tungkol daw sa batang babae na dumaan din sa gubat tapos may sumabay sa kanya na mukhang tao. Pagdating daw sa bahay saka lang niya napansin na baliktad pala yung paa. Ching, bakit mo naman naisip ikwento yan gayon? Pasensya na po. Bigla ko lang po kasing nalala. Huwag ka na maniwala sa lahat ng kwento sa school. Mahilig lang talaga silang magtakutan. Tingnan mo ako oh. Ilang beses na akong dumaan dito. Wala pa naman akong nararanasang ganyan. Pero Jemmy, makinig ka ha. Kung may kakaiba man dito, mararamdaman ko na sana. Pero wala naman Maniwala ka sa akin ha. Apo, pinilit kong huwag pansinin ang mga nangyayari sa paligid. Ngunit para ba may sariling isip ang mga paa ko? Bigla na lang akong napahinto sa paglalakad. Ramdam ko ang pagtindig ng mga balahibo ko lalo na sa batok ng tila may malamig na hanging humaplos doon. Oh, bakit ka tumigil? Para may humaplos po sa bato ko. Ang lamig. Baka hangin lang yon. Alam mo namang nasa kasukulan tayo Talagang malamig ang hangin dito. Ganun po ba? Naman. Tingnan mo pati ako nilalamig na rin Kunti na lang Jemmy ha. Malapit na tayo sa bukanin ng baryo. Huwag kang maingay. Huwag kang sumigaw. May tumakbo po. Narinig niyo po yon? Nakita ko rin pero baka aso lang yon. Pero parang ang laki po ng anino niya para maging aso. May aso po bang tumatayo na parang tao? Jamie, tinatakot mo lang sa sarili mo. Baka akala mo lang malaki kasi madilim. Tapos feral vision mo lang yon. Saka wala namang ibang tao rito kundi tayong At kung tao man, yon bakit siya tatakbo? Maliban na lang kung umihi siya rito tapos nahiya sa atin. Alam kong pinapagaan lang ni ang tensyon pero ramdam ko pa rin ang takot at kilabot sa kung anong mga bagay na maaaring nagtatago sa dilim. Muling bumalik ang mga huni ng kuliglig. Mas malakas kaya kanina. Kahit papano'y nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Pero nanatili pa rin ang kaba sa bawat hakbang. Hindi ko rin alam, Jeremy. Pero pangako ko sa'yo ha. Hindi kita pababayaan. Magbabagong buhay tayo. Kahit tayong dalawa lang. Oh, bakit? Wala po. Nalulungkot lang po ako sa nangyari sa pamilya natin. Kung nandito lang sana si nanay. Hindi sana magiging ganito si tatay. Punso, huwag ka na mag-alala ha. Malay mo. Kapag wala na tayo saka ma-realize ni tatay na mali ang ginawa niya na hindi niya dapat tayo sinasaktan o pinababayaan. Baka matauhan din siya balang araw at hanapin tayo. Kaya tungahan ka na ha. Sisipunin ka niyan. Ang lamig na naman gayon. Tapos iyak ka pa. Apo, hindi na po ako iyak. Halika na. Bilis na lang natin maglakad. Hindi nagagal ay narating na din namin ang bahaging mas mukas ang paligid. Kita ko na ang pilapil at ang bahagyang liwanag mula sa kabilang baryo. Kahit pagod at takot.
Nakahinga ako ng konti. Pero sa likod ng isip ko, alam kong hindi lang dilim ang kakaharapin namin. Habang binabaybay namin ang kalsada papunta sa bayan, saka naman kami nakarinig ng ugong na tricycle mula sa likuran. Et may chickle po oh. Nakulagot. Sing aling besya. Paano po yan? Baka isambong po nila tayo kay tatay. Magtago po tayo et. Hay kapag binalas ka nga naman huli na para magtago. Nakita na nila tayo. Wendy, Jemmy, anong ginagawa ninyo sa labas ng ganitong oras? Aba, mag-1,100 na. Saan ba kayo pupunta? Aling ba siya? Kiusap po. Huwag niyo po sana kaming isusubong kay tatay. Pagod na po ako sa paulit-ulit naming nangyayari sa bahay eh. Pagod na po akong intindihin siya. Kailangan po naming umalis si Jemmy. Balak niya po kasi akong ipabayad sa utang kay Don Salvador. Anong sabi mo? Ipambabayad ka kay Don Salvador. Aba, anong klaseng ama ang kayang gawin niyo sa sariling anak? Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo isusumbong. Hey, maraming salamat po. See ya. Lalakad na po kami. Teka muna. Saan ba talaga punta ninyo? Sumabay na kayo sa amin. Talaga po. Sa bayan din po ba ang punta nyo? Kung ganun po, hindi na po kami tatangyo. Sa bayan nga. Pero saan ba talaga ninyo balak tumuloy? Sa bayan lang din po muna. Baka sa kabilang bayan po kami maghanap na maupahan. Wendy, makinig ka. Kung gusto ninyo makwala talaga, hindi dapat kayo sa mga bayan-bayan lang nagtatago. Lalo na at sangkot si Don Salvador. Kapag nalaman niyang tinatakasan mo siya, hahabulin ka niyan at hindi yan titigil hanggat hindi ka niya nahahanap. Napahigpit ang hawak ni Ed, sa kamay ko nang marinig ang sinabi ni Aling Basa. Alam kasi niya na hindi biro ang kapangyarihan na matandang Don. Marami itong pera at koneksyon kaya kayang-kaya nitong tuntunin si Ed na walang kahirap-hirap. Saan po ba yung lugar na sinasabi niyo Aling Basa? Kung mas ligtas po talaga kami roon, maniniwala po ako. Sa kabilang isla. Maliit lang yon pero sigurado akong hindi nila maisip na hanapin kayo roon. Huwag kayo mag-alala sa gana sa pananimang isla hindi kayo magugutom. Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong kakaiba sa tingin ni Aling Basa. Parang may hindi tama. Hindi ako lubos na kumbinsido sa mga sinasabi niya. Hindi ko rin naman siya gaanong kilala. Maraming ang nagsasabi na plastic daw siyang klase ng tao. Yung mabait sa harap na iba pero iba na ang totoong ugali kapag wala nang nakatingin. Halay na kayo. Sumakay na kayo sa tricycle. Mahal. Dumiretso na tayo sa Pampang. Kailangan mong may hatid sina Wendy sa isla sa lalong madaling panahon. Kapag inabutan pa sila ng umaga rito, yari siya kay Don Salvador. Jamie, halika na. Magpasalamat ka kay Aling Basya. Tinulungan niya tayong makaalis dito. Nang makarating kami sa Pampang, sinamahan kami ni Aling Basya papunta sa kinaroroonan ng bangka nila. Tahimik lang ang asawa niya na siyang naghahatid sa amin sa isla. Sa totoo lang, hindi ko nga sila madalas nakikitang lumalabas tuwing umaga. Marahil ay dahil puyat sa pagpapalaot tuwing gabi para manghuli ng mga isda. Maraming salamat po sa tulong niyo, Aling Basya. Walang anuman. Nakita ko rin kasi yung nangyari kanina sa bakuran ninyo. Sa totoo lang naawa na rin ako sa'yo. Ikaw na nga nagatrabaho para sa gastusin sa bahay at sa pag-aral ng kapatid mo. Tapos ganun pa ang ginagawa sa ng tatay mo. Ha? Hindi ko lang talaga alam na bala ka pala niyang dalhin kay Don Salvador. Kung hindi mo sinabi kanina hindi ko rin malalaman. Ayos lang po yun. Ang mahalaga hindi po kayo nagdalawang isip na tulungan kami ni Jemmy kaya maraming salamat po talaga. Huwag mo isipin yon. Ang importante makakalayo na kayo. Hindi niyo na kailangang balik-balikan yung mga pinagdadaanan ninyo sa tatay ninyo. Maraming salamat po ulit. Alis na po kami. Sige mag-ingat kayo roon ha. Huwag kayong mag-alala. Padadalhan ko kayo ng pagtain doon. Mahal. Ingatan mo ang mga bata ha. Mas lalong napakunot ang noo ko na makita kung paano tumaas baba ang kilay ng ginang habang kinakausap ang asawa niya. Kahit pa ang liwanag lang ang buwan ang nagsisilbing ilaw namin noon. Hindi pa rin nakaligtas sa akin ang matingin niya. Pati ang paraan ng pagpisil niya sa braso ng asawa. Si AY halika na magpasalamat ka kay Aling Basya. Tinulungan niya tayo makaalis dito. Maraming salamat po Aling Basya. Ay naku wala yon. Gusto ko lang talagang makatulong sa inyo. Six na. Ingat kayo roon ha. Para may gumapang na kilabot sa buong sistema ko nang sabihin ni Aling Basya na mag-ingat kami roon. Habang papalayo ng papalayo ang bangka sa Pampang, mas lalong dinadaga ang dibdib ko. Napakalakas ng tibok ng puso ko. Lalo na't hindi namin alam kung ano nga ba ang naghihintay sa amin sa kabilang isla. Parang ang bigat po ng pakiramdam ko. Baka nahihilo ka lang
Malamig ang hangin. Saka pagod na rin tayo tapos maalon pa yung tubig. Hindi po, Et. Parang may mali po talaga. Halika, yayakapin na lang kita. Marahan akong umusod sa tabi ni Etty, at kagad niya naman akong yakap. Bahagyang napanatag ang loob ko nang maramdaman ang init na sumisingaw mula sa katawan niya na parabang hinihel ako. Ngunit may biglang sumagi sa isip ko kaya muli akong napadilat. Etty. Naalala ko po yung sinasabi ng mga kaklase ko. Ano na naman yon? May kwento po sila tungkol sa isang isla. Sabi nila pinamuhugaran daw po ng mga aswang. Jamie, hanggang dito ba naman dadalhin mo yung mga kwento? Pero Etty, pakinggan niyo po muna. Sabi nila tuwing gabi raw po, may mga aninong gumagalaw sa mga puno. Tapos tama na. Huwag mo na ituloy. Etty, natatakot po talaga ako. Naiintindihan ko, pero makinig ka sa akin ha. Kung may dapat kang paniwalaan gayon. Yun yung katotohanang tinulungan tayo ni Aling Basya. Hindi niya tayo ipapahamak. Saka huwag mo na isipin yung mga kwento ng mga kaklase mo. Kaya ka lalong natatakot eh. Ikaw na mismo ang nananakot sa sarili mo. Pero paano po kung nagkamali tayo na pinagkatiwalaan? Huwag kang ganyan ha. At saka hindi na usang mga aswang gayon. Mga kwento na lang yun na matatanda para takutin ang mga bata. Hindi na ako sumagot. Pinilit kong muling ipikit ang mga mata ko. Pero sa bawat pagdampi ng hangin sa balat ko, mas lalo kong naalala ang mga bulong ng mga kaklase ko. Mga kwentong pinagtatawanan ko lang dati. Pero ngayon ay isa-isa na ang bumabalik sa isip ko. Madaling araw nang dumaong ang bangka sa Pampanga Isla. Dahil sa mga mayayabong na puno, binalot ng dilim ang buong isla. Etty, nakakatakot naman po sa islang yan. Baka mamaya may mga aswang po talaga ran. Hay, ano ka ba? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Halika na. Bumaba na tayo. Naunang bumaba si Et. Agkatapos ay nalalayan niya ako. Ang asawa ni Aling Basya na si Mang Tagoy ang nag-abot ng mga gamit namin. Akala namin ay bababa rin siya para samahan kami at ituro kung saan kami pwedeng tumuloy. Pero kagad niyang inusod ang bangka palayo sa pampanggamit ang sagwan. Mang Tagoy, teka lang po. Saan po kayo pupunta? Hala, Etty. Paano yan? Umalis na si Mang Tagoy. Wala na tayong kasama rito. Huwag kang mag-alala ha. Malay natin baka may mga tao rin na nakatira rito. Papasok po ba tayo sa gubot na yan? Paano naman natin malalaman kung may ibang tao rito kung hindi tayo papasok ba? Eto nakakatakot po kasi ang dilim na tapos parang humihina na rin yung liwanag ng buwan. Sige, ganito na lang. Dito muna tayo sa Pampang magaligas ng gabi. Tapos bukas saka tayo pumasok sa gubat. Ayos lang ba yon sayo? Apo. Sige po. Tara, hanap lang tayo ng pwesto. Doon tayo malapit sa nakatumbang puno ng niyog. Nagugutom ka na ba? Medo po. Boss na lang may dala akong tinapay. Tara na tayo kumain. Nang makaupo na kami, inilabas ni Etty ang tinapay mula sa kanyang bag. Inilabas niya rin ang baunan na tubig at nagsimula na kaming kumain. Hanggang sa tuluyan na dumating ang umaga. Sumisilip ang araw pero bahagya makapal ang ulap kaya maputla ang liwanag nito. Kagad akong bumangon at tumakbo sa Pampang. Halos 1 oras din kaming nagbabad ni Etty sa tubig. Malamig at masarap sa pakiramdam ang lumoblob sa tubig. Makikita pa ang ilang malilit na isda at hipon na nakikisabay sa paglanggoy namin. Naaliw talaga ako. At kung hindi pa ako niyaya ni Etty na umahon, hindi pa talaga ako ahon. Jamie, halika na. Ahon na tayo. Magbibihis na. Apo, nandiyan na po. Buti na lang hindi masyadong malat. Yung tubig. Hindi din makati sa balat kaya okay lang kahit hindi na muna magbanlaw. Pero iba pa rin po kapag nakapagbanlaw tayo ng tubig galing sa balon o poso. Nga hayaan mo. Maghahanap tayo ng balon sa loob. Bilisan na lang natin magbihis tapos tingnan natin kung may mga nakatira nga ba dito. Ngunit inabot na kami ng ilang oras sa paglalakad at wala pa rin kaming mahanap na ibang mga tao. Walang mga bahay. Walang kahit ano. Hanggang sa sumapit na nga ang takip silim. Nangangalay na ang mga paa namin sa kakalakad. Akala namin ay maliit lang ang isla. Subalit akala lang pala namin yon. Habang palalim ang aming napapasok, mas lalong bumibigat ang hangin. Parang bawat hakbang namin ay may kasamang paninikip ng dibdib na hindi ko may paliwanag. Ha! Jamie, magpahinga muna tayo sandali. Sige po Et. Pero para mas lalo pong dumitilim dito. Nge kanina lang maliwanag pa Pero, biglang bumilis ng paglubog ng araw. At tingnan niyo po yun Down sa bandaron. Ano yan? May apoy po yata. Nga no. Parang apoy nga. Ibig sabihin may mga tao talaga dito.
Lapitan kaya natin? Sigurado ka po ba? Bakit? Natatakot ka pa rin ba? Kung aswang yan, takot yan sa apoy. Ibig sabihin lang yan, tao talaga may gawa na apoy na yon. Pero akala ko po ba magpapahinga muna tayo? Mamaya na tayo magpahinga. Baka maawa sila sa atin eh. Tapos patuloyin nila tayo sa tirahan nila. Kahit may kaba, sumunod pa rin ako kay Ed. Sinundan namin ang liwanag. Habang papalapit kami, anti-anting lumilinaw hindi lang ang apoy kundi pati ang mga tunog. Mahinang yabag at isang kakaibang indeyog na parang awit. Pero walang malinaw na salita. Nang sumilip kami mula sa likod na makakapal na puno, doon kami biglang napatigil. Sa gitna ng isang maluwang na clearing, ay may malaking siga na apoy. Teka, ano yan? Bakit ganyan ang itsura nila? Kung hindi man sila aswang, baka mga kanibal naman yan. Umalas na tayo rito. Natatakot na ako. Sandali lang, magbasin muna tayo. Kang gagalaw. Pekot sa apoy may mataong sumasayaw. May itim ang balat. Magugulo ang buhok at halos katiting na lang ang damit sa katawan. Parang nagsasagawa sila ng isang ritual. Sabay-sabay ang bagyuko. Tagikot at tagindak. Tila may isang utos na sinusunod ang bawat galaw nila. Huwag kang minggay kung ayaw mo maging pagkain nila. Kuya, huwag niyo pong sasaktan ang Ed ko. Saan ka pa? Sinabi na nga huwag minggay eh. Ang kukulit naman ng lahi niyo. Beste, ba't mo ako kinagat? Ang baho ng kamay mo eh. Tapos parang wala ka pang balak alisin yan sa bunganga ko eh. Pasensya na. Pero pakiusap. Huwag kang sumigaw. Kapag narinig ka talaga na mayonyari ka. Muntik na mapasigaw si Ed noon nang bigla na lang may kamay na tumakip sa bibig niya mula sa likuran. Napaatras ako handa ng sumigaw. Pero natigilan ako na makita ko ang lalaki. Marumi ang mukha niya. May balbas at sugatan ang braso. Agad siyang sumenyas. Dinala niya ang hintuturo sa kanyang labi. Mariing pakiusap na manahimik kami. Sino ka ba? Bakit bigla ka na lang sumusulpot sa likuran ko? Kolo. Yan ang pangalan ko. Bakit kayo nandito? May nagdala sa amin dito. Siguradong, yung bangkero na naman ang may pakanaan nito. Anong ibig mong sabihin? Yung bangkero, yung payat medyo matangkad. Siya rin ang naghatid sa akin dito. At mamaya ko na ikukwento ang lahat. Pero kung mahal niyo pa ang buhay niyo, sumunod muna kayo sa akin. Maingat kaming umatras kasabay ng lalaki palayo sa mga taong nagre-ritual. Ngunit bago tuluyang mawala sa paningin ko ang mga sumasayaw, may isang biglang huminto. Dahan-dahan nitong inyangat ang ulo. At kahit malayo, ramdam kong tumusok ang paningin nito sa kinatatayuan namin. Parang tumingin po siya rito. Ano? Intit na. Bilisan niyo. Kailangan na natin tumakbo. Magkakasabay kaming tumakbo. Pilit pinipigil ang yabag. Halos hindi ako makahinga. Parang nakikipaghabulan kami sa hangin. Hanggang sa wakas ay nakarating kami sa pampang. Dito tayo sa puno. Yon ha. Ano bang gagawin natin doon? Doon ang taguan ko. Bilis bago pa nila tayo makita. Nang marating namin ang punong tinutukoy ng lalaki, kagad niyang hinila ang mga baging. Pagkatapos ay tumambad sa harap namin ang isang kahoy na parang pinto papunta sa ilalim ng lupa. Dito ang lagusan. Ikaw umuwi na. Ako. Mauna ka na. Susunod sa'yo yung bata. Bilisan niyo bago pa nila tayo mabutan. Sigurado ka bang ligtas dito? Ha? Baka mamaya ikaw pala yung masamang may balak sa amin ng Magunos tirikan nga. Bakit ko naman gagawin yon sa inyo? Sitch na bumaba ka na. Susunod kami. Kailangan kong siguraduhin na hindi nila tayo matutunton. Kahit halata ang pag-alinlangan sa mga mata ni Ete. Sinunod niya pa rin ang sinabi ng lalaki. Nang makababa na siya, ako naman ang pinababa ng lalaki. Madilim sa bukana. Pero habang pababa kami, may unti-unting sumisilay na liwanag mula sa loob. Hindi yung galing sa apoy kundi mula sa isang emergency light. Baayos may emergency light ang kumagakumag ka naman sa akin parang kloseteo. Hay naku suplado. Ngayon nandito na tayo sa taguan ko. Ligtas na kayo. Wala nang banta sa buhay nyo. Hindi nila tayo matutunton dito sa loob. Ano ba talaga yung mga tao na yun ha? Mga tribo ba sila? Mga tao sila dati pero ngayon hindi na. Ano po ang ibig niyong sabihin Kuya Kolo? Maya aswang sila. Nanlamig ang mga kamay ko sa narinig ko. Hinintay ko pang tumawa si Kuya Kolo at bawiin ang mga sinabi niya. Pero mukhang seryoso talaga siya. Hoy, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ka nakakatuwa ha.
Jemmy, huwag ka ang maniwala sa kanya. Ang lakas ng asal. Alam namang may bata rito eh. Mukha ba akong nagbibiro? Teka, ibig sabihin totoo talaga? Gusto ko talaga ang mga yon. Anlo ka ba? Paulit-ulit sinabi ng sabi ko po sa inyo. Walang hiya yung babaeng yon. Siya ba yung tumulong sa inyo? Akala ko pero ngayon ko lang naintindihan. Tinulungan pala niya yung mga aswang na yan para magkaroon ng pagkain. Hay nakakainis. Ibig sabihin kusa kayong sumama. Sabi niya may lugar daw na hindi kami matutunto ni tatay. At doon sa elevador. At dito pala yun sa isla ng mga aswang. Hey Diyos ko! Ano ba ang pinasok namin? Totoo naman. Hindi na kayo matutunton lalo na kung naging lamtian na kayo. Pero bakit nagsasayaw sila roon tapos may apoy pa sa gitna? Ba't takot ang aswang sa apoy? Isang ritual tuwing takip silim. Ritual para saan? Para sa alay. Alay po. Alam nilang may mga bagong dating. Pagkatapos ng ritual, tutugisin nila kayo. Padadanakin ang dugo niyo sa harap ng isang itim na nito. Mas lalong lamig ang buong katawan ko. Bigla kong nalala ang mga kwento ng mga kaklase ko. Ang mga taong bigla na lang nawawala sa laot. Ang isla. Ang anito. Totoo pala ang lahat ng yon. Hindi lang pala basta-basta ang kwento. Gusto ko nang umuwi. Ako rin pero paano? Mahirap pero may paraan. Kailangan nyo lang mabuhay hanggang bukas ng gabi. Bakit po hanggang bukas ng gabi? Dahil daon lang humihina ang bantay nila kapag bagong buwan. At kung nahuli kami, huwag kayong mag-alala. Hanggat nandito kayo sa taguan ko, walang mangyayaring masama sa inyo. Narinig niyo po yon? Hey Diyos ko! Nagsimula na sila maganap na nila kayo maamoy dito. Nagsaboy na ako ng asin sa paligid ng lagusan. Hindi sila makakalapit. Yung ilaw mo parang humihina na. Huwag kang mag-alala. Cha-charge ko yan bukas. Solar lampan Basta may araw may ilaw tayo paggabi. Ako nga pala si Wendy. Ito yung kapatid ko si Jemmy. Magtiwala lang kayo. Makakaalis din tayo rito. Kita ko ang pag-asa sa mga mata ni Kuya Kolong ngunit hindi pa rin mawala ang takot sa sistema ko. Ang mga oras na yon, naisip ko na baka hindi lahat na umalis ay may pagkakataong makabalik. At dahil sa ginawa naming pagtakas ni baka hindi na kami makita pa ni tatay habang buhay. Dahil hindi dalawin ang antok, nagkwentuhan pa sina Kuya Kolo at Wendy. Ako naman ay nakahiga sa kandungan ni habang marahan niyang hinahaplos ang aking buhok at pinapaypayan gamit ang pamaypay na gawa ni Kuya Kolo. Hindi kayo ang una at sigurado akong hindi rin kayo ang huli. Ibig niyong sabihin, marami na silang dila rito. At may sinusunod silang pattern. Tuwing papalapit ang kabilugan ng buwan, may bangkang dumadaong sa pangpang. May ibinababang tao. Tapos kinabukasan, wala nang bakas ng taong gayon sa islang to. Tulad namin, tulad niyo, tulad ko. Pero maswerte tayo. Hindi tayo napabilang sa mga ginawang alay. Paano ka ba napunta rito? Sa ibang isla dapat ako pupunta noon. May hinanap akong lugar. Sabi ng bangkero. Kabisado raw niya ang mga daungan. Hindi ko alam. May iba pala siyang pakay. Humantong sa dinala niya ako rito. Ang sabi pa niya, ituturo niya raw yung hinahanap ko. Sasamahan pa nga raw ako Pero pagbaba ko ng bangka, umalis siya agad. Hindi ko na siya hinabol. Naiwan na lang ako rito. Ganun na ganun din ang ginawa ni Mang Tagoy sa amin Yon nga ang pangalan niya. Naalala ko na. Ayaw din po kasi maniwala sa akin kanina. Naniniwala na ako. Naniniwala ka na kasi nakita mo na. Hindi porket hindi mo pa nakikita. Hindi na totoo Ano ngayon ang gagawin natin? Mabilis at malakas ang mga aswang na yan. Kaya hindi lakas ang laban, utak. Hindi lahat ang malalakas walang kahinaan. Ano po yung mga kahinaan nila? Ayaw nila sa asin. Ayaw nila sa bakal at higit sa lahat takot sila sa mga taong hindi nagpapakita ng takot. Paano po yon? Natatakot na po ako ngayon. Natural lang yan. Bata ka pa. Ang mahalaga huwag mong hayaang kontrolin ka ng takot mo. Paano tayo makakaalis dito? Abangan natin ang bangkero. At kapag dumating siya doon tayo gagalaw. Kukunin natin ang bangka kahit sa pilitan. May mga panlaban ako dito na pwede nating gamitin laban sa kanya. Paano kung mahuli tayo bago pa yon? Kaya kailangan nating magtago at maghanda. Habang nag-aabang kami sa pampang, hindi nagsasayang na oras si Kuya Kolo. Sa lilim ng mga puno, gamit ang patalim na yari sa bakal at mga piraso ng kahoy,
Dahimik siyang gumagawa ng kung ano-anong sandeta. May sibat na may talim na bakal. May tinirintas na baging na ginawang patibong at may malilit na patalim na isinuksok niya sa kanyang biwang. Sa bawat galaw niya, ramdam kong hindi ito basta-basta. Parang sanay na sanay ang kanyang mga kamay. Ang bilis mong gumawa niyan Kailangan hindi ako pwedeng pumalyat. May tatay akong naghihintay sa pag-uwi ko. Sa totoo lang, anak ako ng isang manunugis. Manunugis po. Manunugis na mga aswang. Kaya pala alam mo ang mga kahinaan nila. Simula 15 anyos ako. Isinama na niya ako sa mga lakad niya bilang pagsasanay. Sabi niya, darating ang araw na kakailanganin ko lahat ng to. At onan na, nasaan na po ang tatay niyo?